Not Anya POV. Tahimik na naglalakad lang kami ni Dave papunta sa venue, kung saan gaganapin ang party at naka-holding hands pa kami. Hindi pa rin ako nakaka-get over sa mga sinabi niya sa akin kanina. Para kasing hindi ka panipaniwala, hindi ba? Is he serious what he mean? Should I believe him? Do I need to accept him again? Get ready sweetheart, narinig kong sabi ni Dave sa akin. Automatikong napatingin ako sa kanya. Alam niya ba ang sinasabi niya? Umiwas na rin ako ng tingin, at huminga ng malalim. Narating namin ang venue, at hinawakan niya ang doorknob. Bago niya binuksan ang pintuan, ay saglit pa siyang sumulyap sa akin. Pagkabukas nito ay agad na sumalubong na sa amin ang maraming flash ng camera. The good thing is walang reporter ang nagtanong sa amin. Basta kinunan lang kami ng litrato. Napamura si Dave at hinapit niya ako papalapit sa kanya, kaya naman ang puso ko ay pumipintig na ng kaibilis. Feeling ko namumula na ang pisngi ko sa ginagawa niya. See, there's lots of men eyes on you. Kahit na naka-off-shoulder dress ka pa rin. What more if it's you're still wearing your yellow dress, kanina? Makakabugbog talaga ako, makikita mo. Napalunok ako sa sinabi niya, ano ba ang pinagsasabi niya? Seryosong seryoso ang boses niya, at walang halong pagbibiro. Mommy, napalingon ako sa tumawag sa akin, hindi na alam ng karamihan na may anak na ako. Lumapit kami sa table ni na Mom, ang parents ni Dave. Not Anya dear. Binitawan ni Dave ang kamay ko, at sinalubong ako ng yakap ni Mom. Oh my, namiss kita anak. Aniya at ngumiti na lang ako bilang tugon. Hindi ko kasi alam kung pwede pa ba akong tumawag ng mommy sa kanya. Dahil sa biglaang pagkawala ko. Hiha, it's good to be back. Kamusta ka? Bati naman sa akin ng daddy ni Dave. ATM akap pa sa akin. I'm fine tito, kayo po. Nakangiting tanong ko sa kanya. Na, I am disappointed. Mas magandang pakinggan ang daddy kaysa sa tito, hiha, suhestyon niya. Po, okay po daddy, naiilang nasambit ko, at tumawa lang siya sa naging reaction ko. Not Anya, sumunod na yamakap sa akin si Ate D. Ang lapad-lapad ng pagkakangiti niya. Ate D, na-miss kita. Finally nakabalik ka na agad. What now? Naka-move on ka na ba? May nakilala ka na bang lalaking mas deserve na mahalin mo? Or boyfriend? Don't tell me, ikakasal ka na. I know Ate D, she's just joking. Knowing her, nang aasar lang siya sa kapatid niya. Ate, mariin na sabi ni Dave. What lil bro? Sure ako na hindi ka na mahal ni Nat Anya, ngising sabi ni Ate D sa kanya. Si, inaasar niya lang si Dave. Diana, mariing suwi sa kanya ng daddy niya. Bagamat tumawa lang si Ate D. Whatever, baby drunk, Margarita. Narito na si mommy niyo. Pagkuha niya sa atensyon ng mga anak ko. Mommy, masayang tawag nila sa akin, at nag-uunahan pang makalapit sa gawin namin. Ang ganda-ganda ng Margarita ko, sa suot-suot niyang gown. Lumvel ako sa anak kong si Margarita, at malambing na hinalikan ko siya sa pisngi. Hi, little miss. How are you? Nakangiting tanong ko sa anak ko. Hello mommy, I'm fine. I thought hindi ka na po darating. Cute na sabi niya na ikinangiti ko lalo, did you miss me, baby? Malambing na tanong ko pa. Yes naman po, masayang sagot niya. Good girl. Drunk. Tiningnan ko naman si Drunk, na tahimik lang nakamasid sa amin. Mommy, mapait na ngumiti sa akin si Drunk. You don't want to hug your mommy, ha Drunk? No, I want, umiiling na sagot niya. Niyakap ko naman siya ng sobrang higpit, at hinalikan ang ulo niya. Ang ganda ninyong tingnang mag-ina. Sayang lang at pasaway ang tatay. Narinig kong bulong ni Ate D na naririnig naman namin lahat. Diana, muling suwi sa kanya ni Daddy. What, Daddy? Tila inosente niyang tanong. Stop saying those words again, seryosong ani ni Daddy kay Ate D. I'm just joking Daddy. Crystal, narito na ang ate Nat Anya mo, bakit hindi mo batiin? Tiningnan ko si Crystal na tahimik lang ding nakaupo, at may tinitipa sa phone niya. Busy siya masyado. Welcome back ate, and sorry for I did to you before. Sincere na sabi niya at nginitian niya ako, kaya ginantihan ko naman ito. I understand her.
Hindi niya pa ako masyadong kilala noon eh. Hey Ate Nat Anya, bakit naging gray ang dress mo at hindi na yellow? You've changed your dress. Napamura ako ng mahina dahil sa malakas na boses ng kakambal ko. May kakambal ka, Ate Nat Anya? Singit na tanong ni Crystal. Gulat na gulat pero may pagkamangha sa boses niya. Natasha, lower down your voice, suwi ko sa kanya. Oh, hi, everyone and good evening. Napatingin kami sa may stage, nang marinig naming ang boses ni Pex. Doon ka uupo sa table namin Ate Nat Anya, come on. Pamangkin, kay daddy muna kayo ha. Opo, tita. Nilingon ko ang kambal ko at nginitian ko siya. Babalik ako. We are all gathered here to celebrate the welcome party of my big sister tonight, Nat Anya Belmonte, the CEO of NB Corporations and known as Superstar or Lady Star, call our Lady Star for tonight. Madam Nat Anya, can you come here, and give your warming speech to everyone? Sumalubong ang maraming palakpakan ng mga bisita namin, at naiilang nangumiti ako, Pex. Wala ako sa mood mag-speech ngayon, at hindi ako nakapaghanda. Naglakad ako palapit sa stage, at nalalayan pa ako ng kapatid ko. Binigay niya sa akin ang microphone, at palihim na umirap ako sa kanya. Mahinang tumawa lang siya nang mapansin niya iyon. And I rolled my eyes. Ate Ape smile. I cleared my throat before I start my speech. Good evening, ladies and gentlemen, thank you for coming on my welcome party tonight. Maybe you are wondering if why I suddenly disappeared from my business world. I'm sorry for that, I just need to rest my heart and soul. I just want to think positive and make the plans that I will not regret it soon. This is my future, that's why I left my businesses in the hand of my little brother. So, to my family and friends, thank you for preparing my welcome party. Mahabang speech ko at pinasadahan ko ng tingin ng mga bisita. Dave POV. Napakaseryoso niya talaga. Look at her, ang hirap niyang basahin. Wala man lang kangiti-ngiti. Kahit naka-poker face pa siya, maganda pa rin siya. Ligawan ko kaya. Try it Ashton. Makakatikim ka sa akin ng suntok, malamig na banta ko, at tumawa lang ang lalaki. Possessive, natatawang sabay na sabi nina Alphan at Kale. You don't have the right to do that, buddy. Isa ka na lang stranger sa kanya. You're not funny Zafrael, sabi ko at ngumisi lang siya. Pinaglalaroan lang nila ako. Of course, I'm not funny. Chill bro, dapat mag-thank you ka, kasi nagawa naming maging escort ka ni Nat Anya. Thank you for that but still hindi kayo nakakatuwa. Sinaman ko sila ng tingin. Aalukan ko ng sweet dance mamaya si Nat Anya. Subukan mo lang Hayes. Ako pagkatapos, ani Andre. Tumayo ako at umalis sa table ng mga kaibigan ko, bakit ba umupo pa ako roon? Mamaya, how Dave? Narinig kong sabi nila, hindi na sila nakakatuwa. Everyone, I want you to meet my daughter and son. By that napahinto ang mga bisita, at naguguluhang nakatingin sa kanya, at marami rin ang nagbubulong-bulungan. Yung mga ibigla ang paligid. Margarita and drunk. I know magugulat kayo kung bigla-bigla nyong malalaman ito, pero totoong may mga anak na ako. I'm proud of that. Hinatid ni Ate D ang mga anak ko sa stage. Inosente pang nakatanaw sa mommy nila. 6 years ago, I met the father of my children. Pero may isang napakasakit na pangyayari ang dumating sa buhay namin. Biglang nawala ang mga anak ko. But after 5 years, finally I've found them. Ayokong magkwento about sa past ko, dahil puro masasakit lang yun lahat though. May good memories naman, but I prefer to focus at the present than a past. Sumikip ang dibdib ko at napahinga ng malalim. Oo na, alam ko na ako ang may gawa ng masasakit na alaala na iyon sa kanya. Ako ang dahilan kung bakit siya nasaktan, at umiyak ng sobra-sobra. Alam ko na ngayon ang nagawa ko. Ang kasalanan ko. Sa loob ng 1 taon kong pahinga. I move on. Madam CEO, sino po ba ang tatay ng mga anak mo kung ganoon? Di ba po madam may asawa na kayo? Paano po nangyari na nagkaroon kayo ng anak sa iba? Sunod-sunod na tanong ng mga bisita sa kanya. Of course my husband. Bata pa kami ay magkakilala na kami, pero tulad nga ng sinabi ko,
ay may dumating na trahedya sa buhay naming dalawa. But we're okay now, siya ang nag-alaga sa kambal namin sa mga panahon na wala ako sa piling nila. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko. So asawa pa rin ang turing niya sa akin. Sana nga. Matapos ang mahabang speech niya, at pinakilala ang kakambal niya ay hindi na kami ulit nagkausap, dahil sinalubong agad siya ni Zafrael para alukan ng sayaw. I hate this life. Eyes down brother. Tigilan mo ako Aston, gigil na sabi ko, at matalim ang mga matang pinapanood ko lang sila sa dance floor. Next 5 minutes. So ako naman, ani Alphan at kumari pa na ng takbo palapit kina Zafrael, after 5 freaking minutes dance with my wife. Wala ka talagang manners, Alphan. Narinig naming sigaw ni Zafrael, hinablot lang niya si Zafi. Ilang minuto pa ang sumunod ay si Ashton na naman, sumunod sina Kale, Leo, Alex Son, Bod, Andre. Ang kapatid ni Natanya na si Pex, and lastly ay ang Derman na yun. Mas lalo lang ako nairita, at nawala ang ekspresyon ng mukha ko. Buddy, don't stare at them like that. Shut up Hayes. Sinaman ko ng tingin ang mga lalaki kong kaibigan na tumatawa lang ngayon, at napapangisi naman ang iba. This is all your fault kaya hindi ako nakakalapit sa kanya. Accept me buddy. Hindi ko na isasayaw pa si Natanya for you. Alam mo ba, Dave, kung anong hayop ang pinakamabagal maglakad? Nangunot ang noo ko sa tanong ni Zafrael. Don't talk to me Zafrael, malamig na sabi ko at tumawa lang siya. Answer me first. Ano ba ang pinakamabagal na hayop ang maglakad sa mundo? Ani Andre at acting pa na nag-iisip. Baka langgam. Pasagot na patanong ni Kale. No, ang bilis kaya ng langgam. Ani Alphan at sumang-ayon sa kanya si Zafrael. Alam ko, si Dave, mabilis na dinampot ko ang kutsara saka ko binato kay Leo. But sad to say mabilis na nakaiwas siya. That was close. Totoo naman kasing mabagal ka Dave. Nauunahan ka nga ng iba natatawang sabi pa ni Leo. Agree ako riyan, mabuti pa magsimula ka na, suggestion ni Andre. Patapos na ang 5 minutes dance, may next na, seryosong sabi ni Bod. Tumayo ako at akmang tatalikod na sa kanila, nang inunahan ako ni Hayes. Hayes, para fair, chill brother, don't make scandal here. Sit down and just watch them, kalmadong sabi ni Ashton, at pinaupo ako ni Leo. So, sagutin mo na. I don't know. Pagong iyon. Ang hina naman nito. Tinungga ko ang bottle of wine, at dirdiretso itong ininam. Wow, baka malasing ka na niyan. Sige ka, hindi mo na may sasayaw pa si Natanya. Shut up. Matapos ang sayawan ni na Hayes at Natanya, ay mabilis na lumapit na ako sa kanila. Medyo nagulat pa siya, nang hawakan ko siya sa baywang niya. Are you drunk Dave? She asked me with her soft voice. No. Kumalabog bigla ang puso ko, nang nilapit niya ang mukha niya sa akin, at inamoy ang bibig ko. Napalunok ako sa ginawa niya. Halos umawang ang labi ko. Amoy alak ka, buti pa maupo na muna tayo. Pagod na rin kasi ako. Kanina pa akong nagsasayaw rito. Masakit na rin ang mga paa ko. Let's go. Nanlumo ako sa sinabi niya, at nawalan ng sasabihin nang makitang iniwan niya ako. Bakit kumikirot ang puso ko? Wala na ba akong halaga sa kanya? Wala sa sarili na naglakad ako patungo sa pintuan at lumabas. Ganito pala ang pakiramdam ng may wanan sa ere ng babaeng mahal mo. Ganito rin ba kaya ang nararamdaman niya sa tuwing iniiwan ko siya? Ang sakit pala talaga. Napaupo ako sa floor ng hotel, at napahilamo sa sariling kamay. Wala na nga ba talagang pag-asa? Tama ba na naka-move on na nga siya sa akin? Nakalimutan na niya ako. Dave, napatayo ako nang marinig ang boses na iyon. Namilog ang mga mata ko, nang makilala ang tumawag sa akin. Arjona, 1 taon na kaming hindi nagkikita, at wala na rin akong balita sa kanya. Kaya bakit siya nandito? What are you doing here? Malamig na tanong ko sa kanya, at medyo nagulat pa siya sa akin, pero nagawa pa rin niyang ngumiti sa akin. Nakakapanibago talaga, dati-rati ang sweet mo sa akin. Pero ngayon, kasing lamig ng yelo na ang pakikitungo mo sa akin. Just answer me, bakit ka nandito? Wow, it's been a long time Arjona. Napaigtad ako nang may humawak sa left arm ko.
Not Anya, bakit mukhang nagulat ka yata? You didn't expected me to see you ha? Kahit hindi ko na siya titingnan, ay alam kong malawak ang ngisi niya base na rin sa mga sinasabi niya. Medyo nakakagulat, dahil bigla-bigla siyang sumusulpot dito. Medyo lang Belmonte, medyo lang, 1 taon din tayong hindi nagkita. Kamusta? Hindi ba divorce na kayo ni Dave? I didn't expected you for being friendly like this. Ang kabit pala nagbabago rin. But I know deep inside you, you'll never change. Not Anya, chill husband, don't worry, hindi ko papatulan ang dating kabit mo. O baka ngayon kabit mo pa rin siya, until now. Ngising tanong niya sa akin, at kinuyam ko ang kamao ko. Nagbago na nga siya, nagbago na. But of course, exempted lang siya for tonight, because may party pa ako. So husband, shall we go? Aalukan mo pa ako ng sayaw, hindi ba? Ha, gulat na sambit ko. Bakit ang bilis naman niyang magbago? Parang kanina lang ay nakakatakot ang aura niya, tapos ngayon naman bigla siyang nagiging sweet. Okay, sagot ko at hinela na niya ako pabalik. Dave, napahinto kami parehas nang tinawag ako ni Arjona. Magtutuos tayo some other day, we're both busy. Not Anya POV. You're so mean, madam. How I? Bigla akong nagulat sa sinabi ni Alphan. Pagkabalik ko sa table namin. You left him there alone. Aalis naman siya Ashton sambit ko and sip my drinks. Oh yeah, but you made him like a fool there madam. Did I Kale? Yes not Anya, parang ibang tao ka na ngayon eh. Mabilis na napatingin ako kay Andre. Really? Hindi makapaniwalang sabi ko. Yes, malaki ang pinagbago mo nat Anya, at halos hindi ka na namin makilala. Ako pa rin naman ito Zafi. Ako pa rin ito. You're not. Madam, singit naman ni Leo at tumango sa kanya sina Ashton at Kale. Madam, alam natin na nasaktan ka niya. Sobrang nasaktan ka noon sa kanya, dahil sa pambabaliwala niya sa iyo, pero madam hindi naman po dapat na iwan mo lang siya roon, seryosong sabi ni Bud at tinuro pa niya ang mga taong nagsasayawan doon. Agree ako, may pagkakamali siyang nagawa sa iyo nat Anya. Nasaktan ka niya at pinaiyak, ginawang basura na inapakan niya lang at tinapon din sa huli. Paulit-ulit niyang dinurog ang puso mo, pero sa tingin ko naman pinagsisihan na niya iyon lahat, ani Hayes at napaisip ako sa sinabi niya. Hindi naman masama ang bigyan mo siya ng second chance, madam. Lahat naman tayo ay deserve ang second chance, di ba? To prove everything na kung gaano kanya kamahal, at kung gaano na niyang pinagsisihan na sinaktan kanya. And this time itatama na niya ang nagawa niyang mali sa'yo, singit naman ni Ashton. Hindi naman kasi lahat ng tao ay perpekto, lahat nagkakamali, lahat nagkukulang. Dave is not perfect kaya ganoon na lang siya kakapal, para saktan ka at kahit walang hiya pa siya ay deserve niya rin ang kapatawaran mo, madam, ani naman ni Leo. Maraming tao ang nagkakamali, at nabubulag sa maling pag-ibig, na akala mo siya na ang para sa'yo, pero sa huli naman may isang tao pa ang naghihintay na mapansin siya ng taong mahal niya, singit naman ni Alphan. Masama talaga ang mabulag sa maling pag-ibig. But I think isa rin yung lesson na dapat nating maranasan, at matutong magpahalaga sa taong mahal ka. Matutong pumili ng the right one for us, ani Andre. Maybe Dave and I were the same, nabulag ako noon sa maling pag-ibig. Iniwan ko ang babaeng mahal na mahal ko pala, pero bumaliktad din pala sa akin ang tadhana. Dahil naging one right for me ang maling pag-ibig. Naging true love na siya. Zafi. Tama kayong lahat, pero alam din natin na kung nakagawa ka ng malaking atraso, ay asahan mong mahirap kanyan mapapatawad. But madam, kung ikaw kaya ang nasa posisyon ni Dave. Hindi ba, hihilingin mo rin ang kapatawaran niya, at masasaktan ka rin kung bigla-bigla kanyang iwan sa kalagitnaan na inyong pagsasayaw. Napaisip ako sa mga sinabi nila, wait lang. Hinampas ko ang dalawang palad ko sa table, pareho silang napaigtad sa ginawa ko. Ako ba ay pinagtutulungan ninyong mga lalaki kayo? Malamig na tanong ko, at medyo nagulat sila sa inakto ko. Saang side kayo? Syempre kay Kuya Dave kami. Pex. Nasa side ako ni Kuya Dave. Kailan mo pa siyang naging kuya ha? Since the day you left. Ate Ape, try to forgive him, kasi dahil sa inaakto mo ngayon, ay para kang bitter at nagiging selfish ka na.
Ikaw kaya ang mapunta sa posisyon niya, di ba masasaktan ka rin? Napabuga ako ng hangin sa sinabi ng kapatid ko. Matalino ka na Tanya, at matanda ka na para magpa-hard to get dyan. Sundan mo na siya at baka maunahan ka na naman ni Arjona. I saw them talking each other, singit naman ni Alexson. Follow your dreams and be happy, once your dream will be lost, you've never claim it instead back to zero na naman, or you lost him forever, seryosong ani ni Alexson. Parang ako pa ang masama ngayon ha? Sarcastic na sambat ko. Sino ba kasi ang nang iwan? Di ba ikaw iyon ate? Agree ako. Me too. Same here. Whatever. Sabi ko at tumayo na saka sila iniwan doon. I see, I've got a lots of advice from Pasawat, napangiti na lang ako. Tahimik na nakaupo lang kami sa loob ng kotse ni Dave. Walang nagsasalita at medyo awkward ang atmosphere dito. Nakakabingi ang katahimikan naming dalawa. Tila nagkakahiyaan pang mag-usap. Can we dance? Basag ko sa katahimikan namin, at medyo nagulat pa siya sa sinabi ko. Oh, ako na ang nag-alok sa kanya na sumayaw. Alam ko naman na mali ang ginawa ko kanina. Napagod lang kasi ako. Sa dami ba naman ng isinayaw ko? You said a while ago, you are tired at ang mga lalaki na iyon ay sinayaw ka pa talaga. Ginawa ka nilang robot kanina, reklamo niya, halatang iritado. Napangiti ako sa sinabi niya, nagseselos ba siya? Nagseselos na ba siya sa mga lalaking gusto akong makasayaw? Hayaan mo na, nakakamiss din naman sila, ani ko. Pero may maltong ngiti ang nakaguhit sa mga labi ko. Did you miss them for real? Hindi makapaniwalang tanong niya sa akin, at nanlalaki pa talaga ang mga mata niya nang tingnan ko siya. Yes, nakakamiss ang mga kalokohan nila paliwanag ko pa at nagkibit balikat. I thought, ako lang ang nakakamiss sa'yo. Mga pasaway na iyon, napakaipal talaga kahit kailan, mahinang sambit niya at medyo hindi ko pa naintindihan ang mga sinabi niya. What? Did you say something? I asked him but he just took a breath, and then stared at me, deeply. We need to go back there, if you want to dance with me, he said. No, may dance floor na pwedeng doon tayong sumayaw, suggestion ko. Ha? Nalilitong tanong niya, can you drive somewhere in a dark? A dark? Why? Gusto kong sumayaw sa madilim na lugar at tahimik. Tanging tayo lang dalawa ang naruroon, sambit ko at mabilis na napatingin siya sa akin. I just smiled at him, and he started the engine and drove away. Can we just forget everything in the past? Just for tonight. Magsayaw tayo na parang wala tayong problema sa buhay. Magsayaw tayo like the other people, na hindi nagkasakitan dati, I explained. Do you like it that way? Marahan ang boses na tanong niya sa akin. Yes, let's pretend we're okay now. Isipin mo na I'm still your wife, ani ko na sinabayan ko pa ng pagtango, kahit naman ang totoo ay asawa pa rin niya ako. Hindi niya lang alam. Choosy pa ba ako kung ikaw na ang umalok ng sayaw sa akin? Natatawang tanong niya and somehow naging maayos na ang atmosphere namin, kaya napatawa na rin ako. We're here, aniya at napatingin ako sa labas ng bintana ng sasakyan niya, sa madilim na lugar. Napangiti ako, heto ang gusto ko. Ang tahimik. Binuksan ko ang pinto ng kotse niya, at bumaba mula rito, agad na sumunod sa akin si Dave. I think it's better have a light here. Good idea, you can turn on your car's light. It's better. Aniya at marahan na hinela niya ako, papunta sa madilim na lugar. Actually, I can't see everything. Bulag ako sa dilim natatawang sabi ko at naramdaman ko na pinisil niya ang kamay ko. Stay here. I heard his footsteps towards his car, and seconds later ay nasilawan na ako ng ilaw na nagmumula sa kotse niya. Nakita ko naman na naglakad palapit sa akin si Dave, nakapamulsa siya at may ngiti sa labi. Nakakamiss din pala ang lalaking ito, mas gwapo siya ngayon sa bagong hairstyle niya. He held my both hands and placed on his shoulder. Napakarahan ng bawat paghawak niya sa akin, na tila iniingatan niya ako. Sa maisip na ganoon nga, ay bumibilis ang tibok ng puso ko. I dreamed of it, mahinang yuzel niya at hinalikan ako sa noo. Napakasuyo.
Narinig ko na pumitik siya at kasabay na nakarinig ako ng music. Mahirap sumayaw without music, saad niya. I think maganda ang kantang napili mo, ani ko nang marinig ko na ang music. You are beautiful than a song Natanya aniya, at hinawi ang hibla ng buhok ko sa mukha, at inipit niya yun sa likod ng tainga ko. Magaling kang pumili, tumatango komento ko. It was my favorite song. Nakangiting sabi niya, and I rested my head on his shoulder. Oh well, nakayakap na ako ngayon sa kanya. The title of the song is Enough. Kinanta yan ni Ain Roax. Maganda rin ang kwento ni Alex Asliam, kwento pa niya. Kwento, movie or what? A movie. You've watched it. Yes. Don't you know, Jamie is a runaway groom. What? Runaway groom? Mayroon bang ganoon? I only know the runaway bride, natatawang sabi ko na ikinangiti niya. Exactly. Jamie left the day on their wedding, he added. Really? Why did he left? Hindi niya ba mahal ang bride niya? Interesadong tanong ko. He's in love with her bride. So much, but he's just a coward, he replied. Why? He realized something that they are too young for getting marriage. Seryosong sabi niya, at napaisip naman ako. Or maybe he's not ready for being a responsible husband. Maybe, he hurt his loved one. And like I did too. I hurt you, not that once but twice or several times. He left without saying goodbye to her. I'm sure nasaktan ang bride, ani ko at naging malungkot, para sa naging sitwasyon ng bride. Yes, just like you. Napakagatlabi ako sa sinabi niya, bakit ba sinasabi niya ito lahat sa akin? Nang natapos ang kanta ni Alex Rowe, ay pamatak ang maliliit na ulan, hanggang sa bumuhos na nga ito. He regrets but when he know that he have a daughter, nagalit siya. Nagalit siya sa tatay niya, at maging sa sarili niya, aniya, kahit lumakas ang patak ng ulan, ay nanatili pa rin kaming nakatayo sa aming posisyon. I regret too for hurting you Natanya, but I just hope na katulad ka rin ng babaeng mahal ni Liam, na after he's gone for 8 years. Tinanggap siya ulit and saying these words. Welcome home, aniya at hinawakan ang magkabilang pisngi ko. Alam kong hindi mo pa ako napapatawad Natanya. I just want you to say this. Welcome home but mas magiging masaya ako, kung umuwi ka na sa bahay natin. Sambit niya at lumukso ang puso ko kasabay na naramdaman ko ang paglandas ng luha ko. I closed my eyes when I felt his lips touch mine. Dave, I love you Natanya.